Alright guys, alis na kami dito sa hotel ng Time Hotel and Hostel. So maganda naman yung aming room na sinulugan, malinis. Sakto lang sa 2 tao. So kung gusto nyo mag-check-in din dito, inform nyo lang ang speed of light. Tutulungan namin kayo. So ang weather ngayon 3 ba? 4? May usok ang bibig. Tapos, ano ba? Ang time, 9:30. So, may pupunta pa kami isang lugar. Punta naman yung isa sa pinakamatagal na, tangkay, no? Soviet. Soviet, ha? Soviet tank. Talagang civil, Okay, dapat makita pag umalis. Dapat makita yun, hindi kumpleto pag walang mga ganun. Susunod taon na lang. Ay, hindi. So, nandito ka rin lang eh. Kahit susunod na taon sa pangarapin mo na lang. Hindi nakita ko. Church ng ng si St. Gregor, di ba? Oo. Tapos yung Central Station na yung Soviet style, Di ba natin napuntahan yun? Kaya, Siguro, next time talaga ipuso natin yung scooter. No. Oo So guys, medyo Lang, no? makulimlim ang panahon. So, ayan. Malapit kami sa pinaka-city. Kaya sakto lang kapag pauwi ka, okay lang. Chill lang gabi. Basta kami na. Nasa city tayo lang yun. Sa city kami So, update ako mamaya Lakad-lakad na muna kami. Good morning guys. Now we are here in Armenia. Mother Armenia, di ba? Mother Armenia. Look at the statue. Sobrang taas. Diba? And then nandun yung mga old na military nila, yung airplane, jet fighter, mula sa jet fighter. launcher. Ano ba ito? Tawag sa truck, no? Rocket launcher. At ito isa pa. Ito. Ito Missile. rocket talaga to, missile. Ito missile. Sa rocket launcher. So, Sir Jun, bigyan mo naman konting itong history nito. Yeah, si Mother Oh. Actually, Mother Armenia, it symbolized, no? Nandun yung peace na rin. At saka yung parang patron, no, ng kanilang bansa. Oh. And kung makikita nyo si Mother Armenia, siguro kung makikita sa video, sabihin ko na lang, merong seal ng communist, no? Sa gitna, no? Ornament din, no? Kasi naging part talaga siya ng Soviet. Mga early 1990s lang siya naging sovereign. So almost 70 years. Hawak Soviet na in power yan. Almost ilang countries din yun. Buong Central Asia. At halos almost ng mga Eastern Europe at yung Caucasian region. Ayan. Sakop din nila. Kagaya na Armenia, Georgia, Azerbaijan. Then makikita nyo rin dito sa doon sa malayo. Ayan. May pupuntahan tayo doon sa bandang doon. Okay. Ngayon, no? Ito talaga yung dahilan ba't pumunta kami dito kasi alam nyo kahanga-hanga na imagine nyo noon, panahon na yun, ganun na sila ka-high-tech pagdating sa mga military machines, yung pangdigma nila. Kagaya na itong rocket na to, makita yung mechanism na yan, kung paano umikot yan, kung paano gagalaw, talaga naka-design, very advanced ang Russia. Okay, punta natin yung tangke. Alamin natin kung ano meron sa tangke na yun. Mga ka-adventure, ito yung isa sa mga battle tank, no, ng Soviet era dito sa Armenia. Kasi nyo naman guys, no? Sobrang tagal ito luma pero buo pa din. Yung bakal na ginamit, yung quality ng mga materials. Grabe yung tires, no? Tuming tires. Tingnan nyo naman ang kanyang tractor, no? Yung pinaka-truck niya. Grabe, no? Pure, no? Nice steel. Oo. Yan, nakita mo? Tuming tires. Nakita yung detail, no? Sa kabilang side na to, meron siyang ilang wheel. 1, 2, 3, 4, 5. 5. May isang steel sa likod, pang 6, yung medyo maliit. Tsaka guys, imagine, no, yung tractor niya, solid na bakal, steel to. Ang tibay, Battle tank, ang
At ang kapal ng bakal, oh. Kapal na. Nasa 4 cm or 5 cm. Grabe, kapal yan. Could you imagine yung military strength ng Soviet, no? Yung tinatawag nilang USSR, Union Soviet Socialist Republic. Kasama doon ang Armenia. Kaya pala sobrang tatag ng ano dati, no? Soviet. Tibay. Sa tagal kasi rin ng panahon ng ano nila, yung kanilang Pag-aari. in power, kabilang bansa kasi yung part ng Soviet, yung mga bansa nagkakaroon na ng mga mass rally, yung mga mga nagre-revolt. Halos kabila-kabila, halimbawa sa Armenia may mag-revolt, Georgia, Uzbekistan, Turkmenistan. Siguro di nila makontrol sa lawak na Sa lawak ng sakop nila. sa dami ng tao. Siguro nagkaroon sa nakasunduan na palayain na rin yung mga bansang. Pero hindi maikaila sa mga bansang to na ang laki ng na-contribute ng Soviet Socialist Republic sa mga bansang ito. Hanggang ngayon actually may mga remnants pa rin ng Soviet. Maramdam mo yung Soviet era, no? Pag kayo nag-travel kayo sa mga bansang ito at napaka-interesting din. Maramdaman yung mga military might ng USSR. Doon kaya meron, ayun, may isa pang tangke doon, iba naman ang design. Siguro lapitan natin. Lapitan natin. Go. Mga ka-adventure muli. Isa na naman sa fighting machines, no, ng USSR. Itong armored vehicle. Pansinin niyo itong armored vehicle na to. Dun sa kanyang pinaka shield niya, para may dalawang butas, medyo nakaangat. Siguro function pag talaga mayroon talagang barila, no? Inihila paloob para sumara. Tapos posible pwede nilang ilusot yung kanilang kanilang baril. Pero medyo nakaangat. Para yung ng baril hindi masyadong, kumbaga hindi parallel para tamaan yung tao sa loob. So ikot tayo rito. Nasa 12 antique ng steel. No? Main main armor ng body. Ang umarambag iba? Ganun? Kasi ninyo ang detail, oh. Imagine mo yung time na yun, oh, naisip mo na yung design. Dito dalawa gulong. Yung chassis niya makita niyo, oh. Hanggang ngayon nga ito pa rin ginagamit ang chassis kahit mga modern vehicles sa ngayon. Ganun ka-advance ang Soviet sa kanilang mga fighting machine. So next, punta naman natin yung isa na sinasabi nilang mas luma para Mas luma, ano? World War II. So ito, World War I, ganun. ito before maaaring World War I. Sige, punta natin. Ako sa tansya ko na ito, yung mobility nito mas maliksi. Kasi yung truck niya, medyo mas taas makitid. na. So mas yung mobility niya. Mas magaan siguro yung weight nito. Ito lang sa akin pansin ko ito. Parang amphibian siya eh. Amphibian sa tubig, no? Dahil sa shape na ito, ang tubig siya amphibian. Galing, ano? Oo. May purpose kaya siya ganun. So ibig sabihin, noong una pala, naka-invento na sila ng ganyan? Pasilin niyo guys ang mechanism nito. Ano yung gear kung paano ka-detail, no? Nung araw wala namang AutoCAD, no, para i-detail mo ito. Mano-mano itong nakadrawing. Pero sigurado may mga engineer na dati, no? Oo, siyempre. Pero engineer na, paano nila, no? Grabe yung engineer na ito. Talagang, ibang klase. Mga mechanism. Solid yung tractor niya. Galing. Okay. Dito papasok yung mga sundalo. Nasa likod, yan, dito sila. Ano kaya upo nila sa loob, no? Yan. Parang kahit 10 kasya sa loob, eh. Serious, Ang haba, yun. walang babuksan to. Grabe yung thickness nito, 12 milli. Sobrang tibay, ano? Ito basta-basta tatablan ng bala. Kaya siguro talagang... Matindi yung mga mechanism niya, Pinag-isipan to, hindi lang basta-basta to ginawa. Talagang iba, yung mga welding niya, paano winail. Guys, in detail na yan, ha? Yung pagpapaliwanag ni tourist
Tourist guy June. So ano yung mga pwede natin sabi sa mga ano na gustong bumisita? Okay, sa mga gusto pong mga Ah. mga nagbabalak po, no? Harap ka dito, yan. Mag-adventure, mag-travel. Tutulungan po kayo ng speed of light. Yes. So, pwede nyo pong i-search po yun. Ang speed of light, SPEEDOF and light, speed of light. Yan, traveling tours. So, madali po ang kontakin po. Friendly po yung mga staff namin. And rest assured po na matutugunan ko ang mga bawat kailangan. At mga pati travel hacks, magtanong Yes, kayo. oo. Ituturo namin ang bawat detalye ng pag-travel. So, next, doon tayo sa Eternal Flame. Alright, Eternal Flame. Alright guys, welcome back. Nandito kami sa Cascade. So bumalik kami para na masilayan namin ang Bundok Ararat na pinagmamalaki ng Armenia. Nandun ang kung kayo naniniwala sa mga history Bible, no? Na si Noah ay dun na after ng Banggunaw doon na binaba yung ano yung walang malaking harko ba tawag doon? Bangka o harko. Cloudy, pre. I'm so sorry for you. Bawal. Not allowed. Ayun. Yosi ba, bro? Oo. Marami ulo pala yan. Ulo. Ano? Sabay sa kanya kaliwa. Lak. Sorry ka. Ah. Sumama sa makyat. Last. Diyan ka lang. 5 minutes. Ito yung morning niya. Napagod. Salat kami. Saan napunta kagabi? Sabi ng gabi niya. Wala. Dito na ang Bundok Ararat. So, okay lang din. Pero sandali.